ni isang kusing ay walang natitira po, no, sa cash disbursements, no? Every single peso is spent. Does the sponsor confirm na quarterly wala po ni isang butal, ni isang sentimo, ni isang piso na natitira? Ubus po lahat ito. Punong-puno ng galit, uot, buwisit, yamot. Tingnan nyo, galit na talaga siya Tony Panelo. Lahat ng klaseng emosyon na negatibo ay galit sa pangkasalukuyang administrasyon, sa kongreso, sa lahat ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa taong bayan. Nako naman, confidential fund ni Marcos Jr. sumalang sa investigasyon. Hala ka! At napag-alaman na naglaho na parang bula. Nako mga kadonatics. At revolutionary government nga posible na nga ba? Eto mga kadonatics, alamin natin. Dito muna tayo kay Marcos. Kinwestiyon ng ilang mambabatas kung bakit nasimot ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong isang taon. Narito ang expert report ni Marian Enriquez. Sumalang sa plenary debates ang panukalang 27 billion pesos na budget ng Office of the President para sa 2026. Pinuna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang paggastos. Wait, can you imagine mga kadonatics ha? Office of the President, 27 billion pesos. Office of the Vice President, 900 na nga lang mga kadonatics, binawasan pa. 900 million yun ha? Binawasan pa. Tapos ngayon, yung confidential fund ng OVP, kinwestiyon, halos magkamatay sila sa investigasyon mga kadonatics. Ano to? Ewan ko na lang. Sa confidential at intelligence funds ng OP, lumalabas na 1.1 billion pesos pala ang disbursement kada quarter sa CIF at ang utilization rate 100%. Ni isang kusing ay walang natitira po, no, sa cash disbursements, no? Every single peso is spent. Does the sponsor confirm na quarterly wala po ni isang butal, ni isang sentimo, ni isang piso na natitira? Ubus po lahat ito. Oh no! Mga loyalist, ha? Anong masasabi niyo nito? Paano i-explain to ng Pangulo? Dapat isa lang din to sa investigasyon itong si BBM mga kadonatics. Kasi, look at that. Ha? May pasabi-sabi pa siya na grabe yung corruption sa panahon ngayon. Paano nangyari to? Talagang tanga nga talaga mga kadonatics. Ha? O, mga loyalist, sabi ng mga kadonatics natin, asa na kayo? Pagtanggol nyo, bilis! Anong reply? Wala pang sahod. Wala pa dang sahod ang mga loyalist mga kadonatics. Paano? Ha? Yung dito kasi sa TikTok, kanyan sila mga kadonatics, organized trolls. Binabayaran sila para purihin si BBM. Ganon talaga. Nakita nyo. Tapos AI generated. Bistado yan sila mga kadonatics eh. Ang laki ng confidential fund ng Office of the President pero walang alam ang Pangulo sa nangyayari ngayon sa Pinas. Hindi nga niya alam kung paano nangyari yung mga corruption daw. Ha? Tinanong niya si Lucy Cruz. Laki ng Intel Fund pero ang tanong niya, bakit tayo napunta sa ganito? Diba? Grabe. Grabe ang yaman ng Pilipinas pero bakit belong tayo sa poorest country? Totoo. Sabi nga ni Tatay Digong, nga, we have money mga kadonatics. We have money. Everyone can live averagely mga kadonatics. But because of this corruption, because of this devilish act politicians mga kadonatics, kaya tayo nagkaganito. Walang silbi talaga. At ito mga kadonatics, pahayag ni Atty. Panelo about sa revolutionary government. Ay, sana nga lang mangyari na mga kadonatics. Eto, panoorin natin. The Filipino people are outraged. They are seething with anger at the corrupt politicians who, in collusion with government officials and contractors,
have stolen billions of pesos appropriated to control the yearly floods that have devastated the country. Rampaging floods that drowned hundreds of poor folks, destroyed houses, damaged farms and crops, dismantled structures, and brought miseries and untold sufferings on the hapless victims. While thousands of our countrymen are reeling from the calamitous natural and man-made disasters, the corrupt politicians, the criminal bureaucrats, and the thieving contractors shamelessly flaunt their illegal or ill-gotten wealth, showing their palatial houses in exclusive enclaves, riding in their luxurious cars, and traveling frequently abroad with their private planes. They dress in their very expensive, fashionable clothes, wear branded shoes with matching opulent bags, their ears adorned with pricey earrings, wrists and high-end watches and bracelets, and their necks adorned with glittering jewelries. The corruption is so massive and revolting that all Wait lang. Ang ganda ng pagkasabi nito Sino kaya nagsulat nito? sectors of society have condemned and cursed these plunderers, wishing them jailed or executed in public. Tama! Executed talaga. Ayan po, Attorney Sal, unang bahagi ng ating ay punong-puno ng galit, puot, buwisit, yamot. Tingnan nyo, galit na talaga si Atty. Panelo. Lahat ng klaseng emosyon na negatibo ay galit sa Tama. pangkasalukuyang administrasyon, sa Kongreso, sa lahat ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa taong bayan. Ang kadahilanan nito ay sapagkat yung dapat na ibigay sa taong bayan ay hindi nila natatanggap. Ang dapat Tama. na pera na binabayad nila sa pamamagitan ng buwis sa halip na pumunta sa mga proyekto na magbibigay ng kapanatagan, ng kagandahan sa kanilang buhay, ay ninanakaw ng mga tiwaling opisyal dyan sa Kongreso, dyan Tama sa talaga mga kadonatics. iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng Department of Public Works and Highways. Kasama na yung mga pribadong kontraktor. Silang lahat ay nagsabwatan upang nakawin ang pera ng bayan. Tama. At habang ang taong bayan ay nagkalunod-lunod sa baha, maraming mga bahay ang nasira, maraming buhay ang nasalanta, maraming ari-arian, maraming istruktura ang nagbagsakan dahil yung dapat na mga istruktura na pipil sa baha ay hindi nagawa. Kung nagawa man ay mahihina at ang karamihan ay puro tinatawag nilang ghost projects. Madalit sabi, walang ginawa. Grabe talaga mga kadonatics, di ba? Kung anumang kalamidad na sasapitin sa bansang Pilipinas, ng bansang Pilipinas mga kadonatics, ay talagang deserve natin. Deserve sa kawalang hiyaan ng mga namumuno sa Pilipinas. Deserve natin ang mga kasamaang mangyayari sa atin. Pero ang kawawa talaga mga kadonatics, itong namumuhay ng tahimik, yung araw-araw mga kadonatics nagbalat ng buto para lang makasurvive. Yun yung mga kawawa kung may mga kalamidad. Sila yung nagnakaw, tayo yung nagsuffer. Poor become poorest mga kadonatics, rich becomes richest. Paano kaya, mga kadonatics? How I wish never na natapos si Tatay Digong sa kanyang termino kasi ang ganda ng feelings that time mga kadonatics. Even though hindi ko na personally experience yung pagka-presidente ni Tatay Digong sa Pilipinas because I was in the Philippines during the whole term of his career mga kadonatics as president. But we felt it overseas. Sana lang baguhin natin yung sistema ng Pilipinas mga kadonatics na presidente ka, hindi ka na pwedeng tatakbo for the next term mga kadonatics. Dapat gayahin natin yung Amerika kasi gaya-gaya naman tayo, di ba palagi sa Amerika. Dapat ginaya na natin yung 4-year terms ng Amerika mga kadonatics. Tapos multiple times pwede kang tatakbo as long as mananalo ka. Di ba? Ganon sana. Wala
Pagkatapos niyan, wala na. Never na. Kahit gaano ka pa kagaling nalidirato mga kadonatics, you'll never get a chance to serve the whole Philippines. Ganyan tayo. Ewan ko kung sinong gumawa ng ganyang batas. Pagkabungok talaga yung mga mababatas sa atin sa mga Pilipinas, mga kadonatics. Alam nyo, mga batas nila, instead na for feel confidence, ang nangyayari ngayon, yun pa talagang batas na ginawa nila ang gumigipit sa atin. Kawawa tayo. For conveniency. Sana mga kadonatics yung mga batas na yun. Pero wala eh. Kabaliktaran ang nangyari. Kaya ang taong bayan ay nagdusa sa ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan. At habang sila ay nagdurusa at habang tao naman ay nagagalit sa ginawa nila, ito naman mga walang hiyang tiwaling mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado, yung mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa DPWH, at siyang mga pribadong kontraktor na nangipagsabuatan. Habang lahat po ito'y nangyayari, sila, itong mga tiwaling ito, mga nagnakaw ng pera ng bayan, abay nagpapakasasa sa kayamanan ng ninakaw nila. Tama. Sila po ay makikita natin, pinagmamalaki pa ang kanilang mga malapalasyong tahanan sa mga iba-ibang eksklusibong tahanan. Pati sa abroad, meron silang mga biniling pakay. Ang kanilang mga kotse, ang gagara lahat, mamahalin. Lahat na klaseng mahal. At hindi lang yan, marami na, hindi na lang ang mahal, marami pa. At ang mga kasuotan nila ay puro mga branded, mga bags nila, mga sapatos nila, mga relos nila, mga pulseras nila. At kung ano-ano pa, lahat ng yan pinapakita sa atin na para bagang enjoy na enjoy sila. Nagtatamasa sila sa hindi nila pinagpaguran kung hindi sa pinagnakawan. Kaya talagang ang bayan ay galit at nagsimula nang maglabas sa kalsada. Kaya natutuwa naman tayo yung panawagan natin na araw-araw na ginawa ng ating programa. Siguro 2 taon na tayong nananawagan, lumabas sakali. Ay nagsisimula ng matugunan. At sa Nobyembre 30, may malaking isasagawa na inisyatibo ng mga dilaw. Sabi natin, kahit na dilaw yan, samahan nyo yung mga grupo ng DDS, yung mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal kay Presidente Duterte, yung mga nabudol ng unit team, pati na yung mga kaliwa, samahan nyo para maparamdam natin ang taong bayan at ng gobyerno ito na hindi maaaring papabayaan natin ang kanilang paglustay at pagnakaw ng pera ng bayan at ang paglabag sa karapatan ng tao ng mga mamamayan at sa paglabag ng lantaran at hubaran ng saligang batas. Ay talaga naman mga kadonatics, di ba? Kawawa talaga. Ang galit. Makikita mo talaga kay Atty. Panelo na talagang galit na siya mga kadonatics. Ha? Sino ba namang hindi magagalit sa mga nangyayari ngayon? Ginawang uto-uto yung taong bayan. Pag ordinary ka lang na citizen mga kadonatics, ang tingin sa'yo ng mga politicians is uto-uto. Ha? Magnakaw kami dito, bigay kayo ng pera. Alam namin na hindi naman kayo papalag. Ha? Hindi nyo malalaman. Kung malalaman nyo man, wala kayong magagawa. Ganyan yung tingin nila sa atin mga kadonatics. Napakaliit. Ha? Kaya, look at that. Billions of peso ang ninakaw. Na parang wala lang sa kanila. Wala na talagang, ewan ko pa kung may natitira pang kabutihan sa kanila mga kadonatics. Wala na talaga. Kawawang Pilipinas. Comment down below mga kadonatics at papasahin natin yan. Thank you so much for everything. God bless you mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.